Bago ang lahat ng linya-linya shirts na irereto ko sa inyo ngayon. Para sa mga tanong natin sa buhay, kape ang sagot. Para sa cat lovers na lumalangoy na sa dami ng alaga, meaningful. Para sa mga certified kalad ka rin, nahatak lang dito. Ang good news pa, lahat ng best sellers namin lagi nang may available size. Kaya fellow 22s, for witty and relatable shirts, shop na sa linyalinya.ph. We ship worldwide. Ako, Ate Alma, naalala ko nung time na nasa Ateneo ko. Hindi ko pa nga alam na Alma yung pangalan mo eh. Ang akala ko noon, Roxanne. Roxanne. Oo. Kasi lagi lang sinasabi si Roxanne. Doon si Roxanne. Akala ko ikaw. Si Roxanne. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. The Linya Linya Show bumabalik every week. Parang yo-yo sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta Pilipino. Listen up, yo. The Linya Linya Show bumabalik sa... To the millions and millions of listeners around the world, welcome to the Linya Linya Show. Hatid sa inyo ng Linya Linya. Ang kasama natin ngayon, isang masipag at madiskarting ina, isang well-loved na employee ng Ateneo de Manila University, ang iconic na photocopy operator ng campus. Kung nag-aaral ka sa Ateneo College, malamang kilala mo siya. Kung hindi naman, baka napanood mo na siya sa nag-viral na GCash story sa YouTube at social media last year. Ang nag-iisang pangga ng lahat, si Ate Alma Fermano. Boom! Hi, Ate. Hello. Kinaya mo ba yung introduction ko sa'yo? Ang ganda. Ay, ganda ba? Ganda ba? Ganda. Pwedeng gawing plaka. Ano, Ganda nga. Pwede ka. Ayos ba? Oo. Kumusta, Ate? Pwede mag-artista. Ako ba, Ate? Parang pang-announcer lang ako eh. Galing ka, pag-announcer din. Pwede rin. Oo. Ate Alma, syempre welcome sa Linya Linya. Thank you so much, Pangga. Happy Women's Month ngayong March, no? At ang saya ko na makita ka ulit, makasama ka ngayon sa Linya Linya Show, no? Kumusta, Ate? Kumain ka na ba? Kumain na ako, Pangga ko. Talagang binusog ko yung tiyan ko sa bayanan. Yun. Anong pagkain mo kanina? Ang palaya nga may sotanghon. Ay, yan pala ang mga sikreto. Healthy, no? No? Healthy. So, Ate, last time kita nakita, nasa campus pa ata tayo. So, mga 16 years ago. Tagal na, grabe. Pero grabe kang gwapo mo pa rin, sobra. Ano ba yan? Ate, like, gwapo pa rin. Naku, lilista ko yan kung ilang beses lalagay ni Ate yan. Para alam ko kung walang kakopas-kopas. Gwapo pa rin, Pangga ko. Forward lang kita ng Gcash. Tatlo na yun, ha? Tatlo na yung narinig ko. Tatlo na ba? Ano to? Gawin natin 5. 5. 10 pesos per banggit. Pwede. Dadamihan ko. Hindi, Ate, pero grabe, no? Parang hindi ka masyadong tumatanda, no? Anong sekreto mo? Laging nakasmile. Always smile para happy lahat. Yun nga, no? Pero saan mo nabubunot yung ngiti mo at yung bit-bit mo laging joy? Dahil sa inyo lahat, mga Pangga ko. Kayo yung nagpapangiti sa akin. Pag nakita ko kayo, happy ako. Totoo ba yan? Totoo, Pangga ko. Grabe. Kasi iba sa bahay, iba sa school. Nakakainis kaya mga estudyante minsan. Sabay ganun, hindi Hindi ba? Hindi. Mababait ba yung mga yan? Sobra. Talaga? Wala akong masabi. Totoo? Sobra mababait. Tsaka mapagmahal. Tsaka may malasakit. Napaka-supportive pa ng mga Pangga ko lahat. Wala akong masabi. Totoo? Sobrang ako bait rami kong masasabi. Sobrang bait na mga Pangga ko. Totoo. Napaka-supportive pa nilang lahat sa akin. Ayun, grabe Sobrang naman. bait, oo. Ate, syempre, sa mga nakikinig, nanonood sa atin, kung nag-aral ka sa Ateneo, recognize mo na si Ate. Tagal mo na rin kasi Ate nagtrabaho dyan, ano? Tama ba? Anong taon ka nagsimula? 1995. Oh my 30 years na. Tama ba yan? Tama. 30 years na simula na nagtrabaho ka sa Ateneo. As sabi ko nga kanina, no, nagpo-photocopy ka. No? Daanan pa natin yan mamaya. Pero sa mga sabi ko nga, so it's either nakita ka nila sa campus or pwedeng nung nag-viral ka sa YouTube.
Ay, grabe mamaya. Dahan na natin yan. Pero ate, no, syempre ito na rin yung chance ko kasi na although nakakausap kita noon sa campus, hindi gano'n naman katagal kasi syempre may susunod pang magpapa-photocopy eh. No? Minsan nga guys, para tumagal yung pagpapa-photocopy ko kay Ate Alma, nagpapa-photocopy na lang ako ng 1 buong libro. Para tumagal yung ano ko sa kanya. Yung kwentuhan namin. Pero bilang no, hindi naman kasya yun. Ito na yung chance ko na mas makilala ka pa. And then siguro yung mga nakikinig na nanonood sa atin, mas makilala pa yung background mo. No? So, saan ka ba ate pinanganak? At saan ka lumaki? Sa Negros Occidental. Bisaya ba? Bisaya. Bisayang dako. Bisayang dako. So, sa Negros. So, kumusta yung buhay mo nun nung bata ka at nung lumalaki ka? Kasi lang kaya, siyempre mahirap ang buhay namin. So, parang, okay naman, masaya naman kahit mahirap ang buhay namin nung bata pa ako. So, dun ka nag-aral? Doon ako nag-aral. Tapos rin ako, high school ako sa Domingo Lacson sa Bacolod. Nagbacolod ka? Parang nagtrabaho tsaka nag-aaral, working student. Sa Bacolod. Ano naging trabaho mo sa Bacolod? Bali, kasambahay ako doon. Tapos nag-aaral din ako. Pero hindi rin ako nakatapos kasi medyo mahirap pagsabayan. Kasi hindi panggabi yung pang-aral ko, din araw. So, bali, nagtatrabaho ka sa araw, tapos nag-aaral din. So, pinagsabay, medyo mahirap. So, hindi rin natapos pag-aaral ng high school. Tapos lumipat ako ng iba, tapos nakahanap ako ng iba, tapos rin ako yung panggabi nga school na. Nagtuloy ka pa, na panggabi naman na school. And then yun, natapos mo or hindi pa rin. Hindi rin. Pa rin. Pero kumbaga yun yan, napaaga yung pagtatrabaho mo. And then sinubok mong mag-aral pa, pero hindi na kinaya. Hindi na natapos. Pagtas nun, paano ka naman napunta ng Manila? Bali, 1989, kumbaga, nagsapalaran ako dito sa Manila. Classic na, kasi sabi nga nila, mas malaki daw ang sahod dito sa Manila pag nagkasambahay ka. Pero, siyempre, nung mga time na yun, malaki na yung mga 300 ang isang buwan o 350 isang buwan. Kasi, nung panahon na yun, malaki na yung mga ganyan nga sweldo. So, nagtuloy ka sa pagkakasambahay sa Manila. Nakipagsapalaran ka. Kasi nagbarko ka. Tapos bahala na. Oo, parang sinundo lang ako sa barko. Ako ako yung magsusundo. Pero pinagbilin din sa akin nung halimbawa sa barko, pag may sinasabi sa akin nga, sama ka sa akin, sama ka sa ganito. Tapos, basta wag lang daw akong sumama. Siyempre tinatandaan ko. Kasi siyempre bagong salta ka sa Maynila, hindi mo alam. Kaya pag nagantay ko sa barko nga darating magsusundo, tapos may lalagay lang sila dito, parang karatula nga. May karatula. Ako si Alma sinusundo ko si Alma, parang ganyan. Kaya yun. Ilang taong ka niyan? Siguro nasa ako, hindi ko alam kung 19. Mga gano'n, 19 years old. Okay. So, simula nun, pagpunta mo ng Maynila, diretso ka na ba agad sa pagpo-photocopy? Hindi pa. Parang, kasi ako, 1994, na ako, si Xerox na ako. Tapos, pero hindi pa sa Ateneo, Katipunan. Pero nung time na yon, sinasabi ng boss ko nga, kasi siya yung kung sino mag-absent, ako yung ilalagay doon. Kasi malaki pa pwesto dati ng Kapilandya. Kapilandyan yun. Tapos mabait yung bossing ko. Tapos sabi niya, Alma, kung wag ka mag-alala kasi kung magkaroon ng magandang pwesto, ikaw na ilalagay ko. So 1995, nagkaroon ng pwesto yung Ateneo nga nangailangan sila ng operator. Kaya ako tinawag niya para ilalagay sa Ateneo. Tapos hindi na ako, kung sino mag-absent, hindi na ako yung ibabato doon. Yung tatao doon sa walang operator. Kaya kumbaga nakasteady na ako sa Ateneo ng 1995. Grabe. Ito simula nun, dire-diretso na. Diretso na. Kaya sobrang saya. Tsaka pa yun 1995, pa yun sa kantin pa kami. Ano yung sa kantin? Sa Gonzaga? Gonzaga. Ano pa yun pag ako? Yung parang pagpasok ko doon, yung Xerox ko, yun ang pinakamahal. Ako yung 90 centavos. Tapos bali 7 kami. 7.
Tapos, 7, pero iba mga mura lang. Tapos, mga Xerox lang, 50 cents, 40 cents. Tapos, lagi lang ako sa gilid. Kasi nung una, mahihain talaga ako. Talaga mahihain ako. Tapos, kasi, siya yung, kumbaga, bagong salta ako. Tapos, kumbaga, ako sila, pinapanood ko lang. Tapos, sabi ko, bakit kaya, parang wala silang kaibigan, mga estudyante. Tapos, ako sa sulok lang ako, nakaganon lang ako, nakatingin lang ako, sabi ko. Tapos, sabi ko, ang gaganda ng mga pangga ko, ang gagwapo. Tapos, lagi ko silang pinagmamasdan. Pero, hindi, yung, alam mo yung binabate. Hindi, kasi nakikita ko sa mga kasamahan ko nga, parang wala silang binabating estudyante, parang wala silang kaibigan estudyante, parang ganun. Kaya sabi ko, sige, tahimik na lang din ako. Pero lang ako, hanggang tingin lang talaga ako sa kanila. Tapos 1996, nalipat na sa kulay ko. Doon ako nagsimula. Sa kulay ko. Oo, doon ako nagsimula. Hala, ang babait pala ng mapangga ko, binati ko sila. Hala, nakasmile sila. Hala, nagre-respond sila nga pag binabati ko. Kaya doon ako nagsimula nga, yung tawag ko sa kanila, pangga. Ayun, tatanong ko pa naman yung kwento ng pangga. Yun na yun. Yun, simula nung nasa kulay ko na. Kulay ko. Tapos si Sir Leland sa student activity, siya yung director ba tawag doon? Tapos siya, parang binigyan niya ako ng award nga, kasi 1996. Kasi parang naging, malapit na ko lahat sa mga estudyante noong mga time na yun. Maaga pa lang pala, na-awardan ka na? 1996. Ni Sir Lelang de la Cruz. Kasi nakita niya ako nga, naging close na ako sa mga pangga ko. Wow. Doon ako nagsimula ko, babait pala ng mga pangga ko. Bakit kaya ganun? Yung sa Gonzaga, wala naman. Wala, ibig sabihin, yung mga kasamahan ko doon, wala akong nakikita nga, yung naging close nila o naging kaibigan. Siyempre ako, bagong salta, gumaya lang din ako. Pero, tinitiis ko kasi mahilig talaga ako bumati. So, tiniis ko lahat yun. Tapos yung lumipat na. Pero noon pa, ganyan ka na? Or sabi mo kanina, medyo mahihain ka. Pero natutuhan mo na lang ba maging mas smiling along the way? Or parang bata ka pa, masiyahin ka na? Kasi nung bata pa ako, pangga ko, talaga ako, siguro hindi lang ko nakaranas na talaga yung naglalarong bata. Kasi bata pa ako, yung marunong ako maghanap buhay, nag-ano na mga kinason, kasi lapit kami sa dagat. Mga kinason, tapos pwede kasi siya ipapakilo ng 3 piso, isang timba, nga parang galon nga ganon, 3 piso. Tapos masipag ako magpunta sa dagat, para manguha ng kinason. Tapos nag-ano rin ako, tumatanggap rin ako ng labada, tapos 20 pesos ang bayad. Yung mga ganun. Kasi bata pa ako, madiskarte na ako. Tapos, so, madiskarte ka na. And then, syempre, kasama sa pagdidiskarte, pakikitungo sa mga tao, pakikipag-usap. So, doon na-develop mo na, bata ka pa, nakikipag-usap ka na, nakikipagkwentuhan ka na. Tapos, nung napunta ka sa pag-photocopy sa Ateneo, nabit-bit mo rin yun. So, siguro, baka na-culture shock ka lang nung una, no? Na yung mga kasama mo nag-photocopy, seryosong-seryoso. Pero nung lumipat ka sa kulay ko, nandun na, nagsimula. Oo, kaya, kasi talaga ako yung, siguro ko, yung, mahilig lang talaga ako sa mga bata talaga. Tsaka masayahin bata lang talaga ako. Mahilig bate. Kaya siguro, mabuti nga kaya pasalamat ako nga inalis lahat sa Gonzaga kasi sa Gonzaga bawal ang pagkain ng Xerox doon. Oo. Kaya siguro parang lipat na tas kanya-kanyang pwesto may sakos ka, tas ako yung sa kulay ko. 2 sakos ka, tas sa kulay ko, tas iba sa library, mga ganun. Kaya pasalamat ako sa kulay ko ako napunta. Kasi tama ba yung kulay ko? Yan ba yung dorm? MVP. Sa MVP. Uy, kulay ko nga, yung pababa. Oo nga. Syempre, nung panahon na yun, wala pang MVP building. Wala pa. Oo nga. Wala pa. Lagi kong inabangan yung mga cards doon. Mga galing Gonzaga, galing di ba Pavilion? De La Costa. Pavilion Gonzaga. Galing library. O yung pa ganun. Doon ka nga sa kulay ko. Doon. Pero parang na siya no stage? Ganun na siya, may mga nagpa-practice na doon sumayaw. Iba na. Kaya dati paborito ko yung yung cards. Yung CADS. Doon nagpa-practice ang CADS. Lagi sila doon sa baba. Pag talaga, pag
sabi sa sayo ng cards, bababa talaga ako, diwanan ko yung Xerox. Sabi ko, dyan naman natatakbo kasi idol na idol ko. Ang gagaling na sumayaw. Yung CADS guys ay ano, no? Tama ba? Company of Ateneo Dancers ata. Oo, Correct yung me if I'm CADS. wrong, no? Pero yun yung dance group ng Ateneo. Minsan ba napapasayaw ka sa trabaho, ate? Napapasayaw? Hindi ako magaling Kasi dami mong ipopotocopy. Di ba parang habang nagsisirok sumasayo. sumasayaw? Sinasabayan yung ilaw. Mamaya Kasi ang problema, wala lang hiligin sa'yo sa akin. Walang hilig sa'yo. Hilig ka naman Matigas sana. ang mga buto. Matigas. Matigas. Doon lang tayo sa mga magaling. Doon tayo sa magaling tayo. So, tama. pakikipagkwentuhan, pakikipagkumustahan. Diyan napunta yung... Oo. So, yung pangga naman ate, sabi mo, diyan mo sa kulay ko natutuhan. Pero ano yan, di ba? Yung pangga ay Ilonggo yan. So, sa Bacolod mo yan nakuha. Sa Bacolod. Kasi matagal din ako sa Bacolod. Siguro mga 3 years. Mga ganun. 3 years lang ako sa Bacolod. Kaya, pero pag, ano naman, sa Bisaya, doon sa, ang tawag ko sa mga kapatid ko, ga. Yun. Ganyan din tawagan ng mga kamag-anak ko sa Ilonggo rin yung Ga. family. Tapos sa ano na, pangga ko. Hanggang yun na. Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy Yan na. Yan yan ang pangga ano ko. mo, no? Patented na yan na Ate Alma. Pangga. Ako, Ate Alma, naalala ko nung time na nasa Ateneo ko. Hindi ko pa nga alam na Alma yung pangalan mo eh. Ang akala ko noon, Roxanne. Roxanne. Oo. Kasi lagi lang sinasabi si Roxanne. Doon si Roxanne. Akala ko ikaw. Si Roxanne. Kasi si Roxanne. Oh, si Roxanne. Si Roxanne. Akala ko Roxanne. Kasi si Roxanne. Benta ate. Oo nga, si Benta. Roxanne. Ate Alma pala, hindi pala kasi Doon naman ka yung mga klase ko noon sa si Roxanne daw. Sabi ko, sino ba yung si Roxanne? Ate Alma pala. Sa photocopying. Kasi si Roxanne. Pero ate, naalala ko, and sigurado ako sa mga nakakakilala sa'yo, na may kanya-kanya kaming mga experience din with you. No? Katulad ko nung college ako, hirap kasi ng klase, no? Ang hirap mag-aral, ang hirap ng mga subject sa Ateneo. Pero walang masihirap nung nagkaroon ako ng heartbreak eh. Hiniwalayan ako nung ex ko dyan. Yung ba yung Atenista din? Oo, Atenista din. Akala ko kayo nagdalaw ng katuluyan. Hindi si Rich. Ikaw naman ate, no? Kami nagkatuluyan na kami. Ate nagkatuluyan na. Hindi, pero kasi hindi naman kami nagkakilala sa school. So, ex ko pa to noon. Yung ex mo So, pa doon. nung sumasakit yung dibdib ko eh. Kasi syempre, unang beses ko nasaktan eh. Ang hirap pala ate. Mahirap talaga. Mahirap talaga pangga ko pag nasaktan. Ang laki ng tulong mo sa akin ate. Yung simpleng pangungumusta lang. At saka, syempre pagka nangungumusta, no, ikaw pag sinabi mo, kumusta pangga? Yung mga ibang tao kasi pag kinumusta sabihin nila, okay lang ako ate. Pag kinukumusta ako ni ate Alma, sinasabi ko yung totoo eh. Sabi ko ate, durog na durog ang puso. Pwede bang ipa-photocopy ang lakas ng loob? Para hindi ako masaktan. Pero nakakatawa kasi nagiging takbuhan ka rin ng mga estudyante. No, hindi lang sa mga problema nila sa eskwela. Syempre hindi ka lang nakakatulong dun sa kailangan nila ng notes, kailangan nila ng mga syllabus, mga kung ano-anong mga papel na kailangan ipa-photocopy. Pero pati personal na buhay, parang nagiging parte na rin. So ako nung mga panahon na yon, totoo to ate na sineseryoso ko yung pangungumusta mo, kinukwento ko rin. Pero syempre nga, maikli lang yung panahon kasi pagka nakita ko nang umiilaw-ilaw na gano'n, naka-ilang pasada na yung ilaw ng photocopy, tumunog-tunog na yung mga rack. Sabi ko, paubos na oras ko yung consultation kasi marami natin. pa nagpapaserox. Marami pa nagpapaserox nito. Sabi sobrang ko, lakas ang Xerox talaga. kaya nga minsan totoo sabi ko kahit na hindi ko kailangan magpa-photocopy, nagpa-photocopy ako. Para ako naguhulog ng consultation kay Ate Alma. Para sobrang lakas talaga ng Xerox dati pangga ko. Sobrang lakas. Pero, teka, maiba tayo. Ngayon ba, marami pa nagpapa-photocopy kung puro digital na? Wala na. Kung wala na. Hindi na siya, puro printer na ngayon. Hindi, Xerox wala na. Printer na.
So yung ngayon nyo, hindi na photocopy. Meron, pero hindi siya ganun. Sobrang hina. Minsan, So, binta mo 28 pesos. 60, depende. Depende Ngayon lang. ano na, magbibigay ng file and then ipapaprint. Oo. Magkano? Ay, wag na. 3 piso. 3 piso. Mahal na rin kasi nga nung panahon Colored, natin. 3 piso pa rin. Colored. Colored black and white, 3 piso lang. Pwede na? Pwede na ba yun? Pero Pwede nung panahon natin, mga ano ba, piso ang photocopy, no? Piso ba? Colored, piso. 50 cents ang black. Oo, nabot pa namin yun natin Hindi? Ay, tama. 50 cents ang Xerox nga. Oo. Ay, hindi sakto tama. 50 cents. Siguro sa labas, sa school siyempre mas mahal ng konti. Hindi ko alam kung 70 cents, 75, mga ganun. Mm-mm. Mga ganun, 75. Tapos ano, no? Ngayon, medyo siyempre iba na. Puro digital na. Pipicture na lang nila yung notes. Oo, Kasi tapos sisend sisinta sa'yo. sa Gmail, papadatas, ano na. Yun na yun. Anong solusyon natin sa ano? Pagpapa-photocopy ng mga notes na makapal yung highlighter? Ano na yun? Yung makapal? Wala. Kasi pagka pinotocopy mo, hindi ba nag-iitim? Nag-iitim. Wala ka na makita eh. Pag ganyan, di ba? Hindi na ata nakaka-relate yung mga Gen Z natin dito. Alam niyo pa ba yung ganun? Hindi yata Wala na si naabutan. Clara, hindi na. Si Von naabutan. Si Tita Von, meron tayo dito. Naabutan na. Naabutan. Pero totoo, di ba? Kapag yung nag-notes yung mga klase mo, tapos grabe naman yung kulay ng Kulay itim. ng ano nila, parang ang Wala na kapal. makikita. Wala na. Wala na. Nagiging poetry eh. Oo. Yung alam mo yun, yung tinatakpan yung mga iba. Oo. May highlighter ba tawag doon? Wala ka na makikita pag isi-share. Kulay itim na. Oo. Hindi na maano. Kaya wala na. Iba na talaga ngayon. Iba na, no? Wala na. Hindi na ano yung Xerox. Hindi na sikat. Hindi na sikat si Roxanne. Oh. Ate Alma na. Ako na yung sikat. Sabay ganun. No? Ikaw na. Ikaw Hindi na. na si Roxanne. Hindi na si Roxanne. Si Roxanne. Pero mamaya dadaanan natin yung pagsabog ng career ni Ate Alma sa ano no sa social media. Pero ate no, kanina nabanggit ko no yung sa GCash stories. Sa mga hindi pa nakakapanood yan guys, ano syempre nag-viral yan last year. Check nyo sa YouTube. Nandyan yung 1 minute. Meron siyang 30-second version, meron siyang 1-minute version, no? And ito yung na-feature yung kwento mo sa GCash stories. Shoutout kay Direct Tonet Hadaone. Na nag-direct nung heartwarming and very impactful na commercial na yan last year. Nag-viral, no? At nakakatawa, sabi ko nga kay Ate Alma kanina, yung actress doon na nag-portray kay Dayan, yung girl doon, kakilala namin ni Rich, kaibigan. Ano siya, kapatid siya ng kaibigan namin ni Rich. Galing. Oo. So, small world talaga, no? Oo. Parang pinagtagpo talaga tayo, Yeah. Ate Alma. Pero, etong sa GCash story sa atin, kwentuhan mo kami. Paano ka na-feature dyan? Sa yung Sa GCash stories. story. Yung ba yung sa ano? Kasi, di ba maraming mapangga kung nagtrabaho dyan sa GCash. Oo, kaya sila yung Discover sa'yo. Oo, naka-discover nun. Kaya talagang sabi ko, kasi nung time na yung pangga ko, sabi ko, sabi ko, Lord, thank you po. Kasi nung mga time na yun, parang, siyempre nagtitinda ako ng almusal. Tapos, ako gaya, nagtitinda ako almusal. Tapos, may mga bata rin kasi nga, halimbawa, tinatanong ko nga, nag-almusal ka na ba? Hindi pa ate, binibigyan ko. Parang ganun. Sige, almusal ka, bigay. Tapos parang layong ginagawa. Tapos biglang siguro mga may nagkontak nga tungkol sa GCash. Ganun. Sabi ko, oh, thank you Lord, my blessing. Sabi ko, ganun talaga pag yung iba ka talaga Lord, sabi ko sa kanya. Talagang mahilig siya mag-surprise sa akin. Sabi ko gano'n. Kaya sobrang saya ko nung mga time na yun. So, ganun lang, no? Siyempre, dahil na nakasalamuha mo yung mga estudyante, tapos may nagtrabaho sa GCash, alam yung kwento mo, pinitch doon, napunta ka dito. Pero pagkwentuhan natin, Ate Alma, yung kwento nung sa GCash na yun. Yung kwento nung na-feature sa'yo doon, 2020, tama, humagupit yung bagyong Ulysses. And paano ka naapektuhan ate at saka yung pamilya mo nung mga panahon na yun? Nung time kasi Ulysses, kasi siyempre bahay namin wala namang, may second floor pero mababa. Mababa lang talaga yung namin. Tapos yun bigla-biglaan kasi yung Ulysses. Tapos siyempre nung mga time na yun parang yung baga hindi ka nakanda lahat talaga, ganon.
Tapos siguro nadala namin ng yung damit, yung lang siguro, mga 2 pares lang, mga ganun. Kasi hindi mo walang mag-akala talaga. Tapos ito na. Nung time na yon, tapos hindi pa ako hindi pa ako nagsasabi, kasi hindi pa man ako marunong mag-propose nga sa Facebook, hindi pa marunong noon. Tapos, nito sabi ng pangga ko tumawag, kasi lagi ko siyang kasabay pag-uwi. Lang siya, di ko kung taga may Santa Elena lang ata siya. Tapos sabi niya, tumawag, ate, di ba taga ka? Tumanang ko, oo. Sabi niya, na kaya? Ating ko, oo, pangga ko. Na lang, yung bubong na nakita. Tapos sabi niya, gusto mo ate, maghingi tayo ng tulong. Sabi ko, sige pangga ko. Sabi ko, ganon. Tapos siya na yung tapos nagulat lang ako nga may nagpapadala na, hindi naman, tapos wala pang wifi, di ba? Wala pa, tapos hirap ng signal, mga ganito. Tapos, nagulat ako nga marami nang tumulong. Tapos yung pangga kong pumunta din, yung kay Jason Pacheco, tsaka yung pangga kong inutusan niya sorry pangga ko, nakalimutan ko. Tapos nagpunta siya, tapos nagdala siya ng grocery, tsaka nagbigay siya ng pera, tapos pinicturean din niya ako, tapos pinost niya sa Facebook. Tapos doon na yung maraming tumulong. Doon na nga, parang nagdagsaan na yung tulong. Tapos, kasi GCash tsaka video yun. Tapos yung pera sa GCash, parang transfer lang namin sa video. Parang ganun. Tapos, hanggang nakalikom kami. Tapos nung time na yun, sabi ko, wala. Pinag-usapan na yun ng mga anak ko. Sabi ko, yung pera, kumbaga bigyan natin to ng halaga kasi ito bihira lang to mangyayari nga bigay sa atin ni Lord. Tapos sabi ko, bahay kasi para hindi na lang yung parang pag bumabahay hindi na likas-likas mga ganun. Tapos siyempre wala ka na mga gamit. Tapos mga damit naman nilaban. Tapos maraming nagdodonate ng mga damit, mga ganito. Tapos sabi ko nga, target talaga namin, sabi ko, bahay. Huwag tayong bumili ng mga gamit, mga TV, kung mga ano-ano dyan. Huwag talaga. Siguro nabili ko ng time na yung kalan. Kasi wala akong lutuan, nasira. Tapos yun lang talaga ang binili ko. Tapos yun, yung nakalikaw ng pera, tapos yung bahay. Tapos, syempre, ang bahay hindi rin basta-basta talaga nga magpagawa dahil mahal pala magpagawa talaga ng bahay. Tapos lalo na pag gusto mo nga matibay ang pundasyon, sobrang mahal. Sabi ko, paano kaya to? Sabi ng nagpagawa, 400 daw. Tapos ang pera namin, ganito lang. Sabi ko, kulang pa. Siguro ang pera namin 350. Kasi ang iba kasi ang pera nabawasan pag nagbayad sa kuryente. Tapos pagkain namin, kasi hindi ka makadiskarte. Dahil baha, di ba? Hindi ka makakilos-kilos. Kasi matagal din yun. Tapos sabi ko, paano kaya to? Tapos sabi ng pangka ko, post nga habang nagpagawa, magpo-post para may pagawa. Yung nga. Tapos hindi lang pala 400 ang budget sa pera. Kulang pala kasi sahod pa nila. Tapos nangupahan kami 3 buwan. Para dun sa mga trabahante. Hindi, kami yung nangupahan. Kayo kasi nga, inaayos yung bahay. Inaayos yung bahay, wala. Tapos magkano pa din namin. Sa may to ate, no? Sa La Vista ba? Sa Tumana. Ay, sa Tumana. Akala ko sa La Vista na kayo tumira. Ay, di ba? Akala ko lumipat na kayo sa La Vista at sa Loyola Grand Villas. Hindi doon. Ay, hindi ba? Sa Marikina pa rin do. Akala ko nagpatayo ka na ng mansion ba to? Million. Million ba yun? Sorry, akala ko naman. Meron nga binibinta dyan, 80 million. Saan ka? Akala ko, lumipat na kayo, siyempre. Hindi pa nga, siyempre, sabi mo, kailangan ng bahay. Kailangan ng paggawa ng bahay. Talagang tinibag yung bahay namin. Tinibag. So, kung ano yung bahay nyo noon, wala yun na pa rin yun. yung... yun pa rin, pero... Yun pa rin yung lupa. Yun pa rin. Tapos, lang, yung para matibay yung pundasyon, naghukay ng bago, tapos sabi ko, gusto ko yung 16mm nga bakal, tapos 6. Okay. Kasi, di ba, alam mo naman yung Marikina, di ba? So, kailangan matibay talaga ang pundasyon ng bahay. Kaya sabi ko, ang mahal. Tapos sabi naman ng mga pangga ko nga, okay lang yun ate, basta malaga matibay pagkagawa ng bahay. Okay lang daw nga mahal, basta matibay lang pagkagawa sa bahay namin. Kasi pagka nasira na naman, uulit ka na naman. Oo, kaya yun ang sabi ng ng pangga ko. Kaya, so parang, ate, nangyari na nga yung Ulysses, binagyo kayo, hindi nyo inakala na mangyayari yun. Sabay may tumulong sa inyong mga estudyante, tapos via sa GCash,
nakapagpadala yung mga estudyante sa'yo. Oo, yun. Dahil sa GCash, napadali ang padala ng mga pangga ko sa akin. Para naging tulay Oo, yun. yung GCash, no, sa baha o dun sa pagsubok na dinadaanan nyo, yun yung naging tulay para makapagpabigay ng tulong, na makapagpaabot ng tulong yung mga estudyante at lahat mga ng personal sa'yo. lahat ng mga pangga ko kaya nga grabe sabi ng kapitbayan namin, grabe hindi mo sila kano-ano pero ganun sila matulungin sa'yo, sabi ko. Yung nga pasalamat ko sa Diyos Kasi sabi ko alam ni Lord nga, mahal na mahal ko silang lahat. Kaya yun, pasalamat ko kay Lord. Sabi ko nga sa Ateneo niya ako dinala. Sabi ko ganun. Kasi kung hindi ako sa Ateneo dinala ni Lord, wala akong ganito. Wala akong maraming pangga. Kung sa ibang school yan, wala yan. Wala akong mga panggang nagmamahal sa akin. Hindi na ako magbabanggit ng mga eskwela ng iba. Baka kasi maano tayo. Pero Tama. Kaya sabi ko, pangga ko talagang, kaya sabi ko, si Lord talaga, napakagaling talaga ni Lord. Kasi isipin mo sa Ateneo ako dinala. Tapos lahat ng mga pagsubok ko, walang ibang sumusuporta sa akin. Kundi lahat ng mga pangga ko mula noon hanggang ngayon, talagang mga pangga ko talagang napaka-supportive sa akin. Tsaka mahal na mahal nila ako lahat. Tsaka mahal na mahal ko rin silang lahat. Kaya, kaya talagang blessings kay lahat sa akin mga pangga ko. Thank you, Kaya ate. sabi ko, Lord, Siyempre. thank you. Thank you talaga, Lord, dahil napakalaking blessing sa akin yung mga pangga ko lahat. Kaya ako, bago matulog, nakita ko yung mga pangga ko. Pagising ko, nakikita ko yung mga pangga ko. O mga pangga ko lahat nakikita ko. Ang kulang na lang sa bahay namin pangga, yung yung ilagay ko yung mga pangga ko sa bahay. Yung parang, yun na lang kulang ko. Parang, di ba, parang MVP, parang gano'n. ipa-photocopy mo yung mga picture nila, ate. Ilagay mo niya ikabit mo sa wall. Black and white lang para pero wow, ako nakakatuwa ate na hindi lang yung gumawa sila basically ng donation drive for you no, and again through GCash nakapagpadala ng pera, pero hindi natatapos doon. Pagkatapos noon, even sa pagpapagawa mo ng bahay mismo, tinutulungan ka nila, ginaguide ka nila, ate, ito yung ipagawa mo, ate, ito yung foundation na mas maganda. Yun. And Yun, ako, yung mapangga ko. grabe ka rin ate na yung treat mo rin na hindi porke nagpaabot ng tulong kung saan-saan mo na ginamit, no? Hindi. Siyempre, yun nga Kaya kanina, nung sinundo ko si ate sa baba, ako natuwa ako, naganda ng sports car na dala niya. Hindi ba yun? Hindi sa'yo yun, yung pula na para pag ganun yung akyat ng pinto pag ganun, no? Sana pangga ko magdilang anghel ka. Ay, pala, sorry. So may PBA kasi kami, may mga basketball player dyan Kanila pala yun. Dumaan ka lang pala. Akala ko. Hindi pala, sorry, hindi pala. Sabi ganun pangga. Pero, natutuwa ako na, again, na hindi na uuwi lang sa pagpo-post sa Facebook, na yung mga bata, sinabi na tinulungan ka, inalalayan ka nila hanggang sa mapatayo mo yung bahay mo. Yung bahay namin. And then ikaw naman, very careful ka rin dun sa biyaya na nakuha mo. Totoo yun ka. Na hindi mo siya gamitin sa kung saang luho. Pero kumbaga, tama yung bahay nyo talaga yung foundation ng family nyo rin. At lalo na sa Marikina nga, na prone din niya. No, kung binabaha kayo, at least mas handa kayo, mas matibay na, no. So wala lang ako, nakakatuwa yung naging pagtulong-tulong din ng mga estudyante para sa iyo. And yun feeling ko kung ikaw super grateful ka na tinulungan ka nila, yung mga nakapagtulong din sa iyo, masaya din sila, no, na nagawa nila. Lalo na nakikita na nila na no, sa La Vista ka na natin. Ay, hindi ba sa La Vista? Sorry. Iba pala. So, maayos na yung bahay mo, tuloy ka sa pagtatrabaho mo, 'di ba? Pero at least kampante na rin yung mga pangga mo na nasa ayos naman yung bahay. Kasi pag bumabaha man, may third floor na kami. Kasi na siya, yung second floor, mataas yun. Tinambakan namin baba, tapos yung second floor, mataas na yung standard. Standard na. Kaya may third floor. Kaya talaga siya talagang tsaka matibay pagkagawa. Kaya
salamat sa lahat talaga ng mga pangga ko. Mm. Kasi talaga yung tulong nila, binibigyan talaga namin ng halaga. Hindi kami talaga bumili ng mga gamit. Kasi sabi namin, ang gamit andyan lang yan, mahalaga bahay. Tsaka, mga time na yun hindi kami yung, porque marami kang pera, luho dito, luho kain dito. Wala, hindi talaga. Kasi, siyempre para sa bahay yung Tapos nung may time nga, sabi na anak ko, bunso, mama, yung cellphone ko, nagluluko. Sabi ko, bili tayo sabi niya, wag na mama, sayang pera, pwede pa tayong cellphone ko. Sa bahay na lang natin yung pera natin kasi sayang importante bahay talaga. Dahil para hindi na tayo mahirapan pag magbaha-baha. Hindi na tayo kailangan lumikas, hindi na tayo kailangan mag-alala sa mga aso. Oo. Ayan, no? So, at least ate, iPhone 16 mo. Ay, hindi ba yun? Akala ko na lang. Ay, hindi ba yan? Ano ba yan? Akala ko bago yung Ay, hindi ba yan? Wala. Sorry. Akala ko nalaglag yun. Sabay ka na. Akala ko. Hindi, pero... Sabay ka na. Hindi, pero grabe, pati pala mga alaga mo. So, may mga alaga kang hayop. 3 aso. May mga aso ako. Kaya, nung time na yon yung wala pa kaming, hindi pa okay yung bahay namin, tuwing likas, lagi kong umiyak kasi yung mga aso. Katulad nung Ulysses, lang kami kumbaga, tulad nung Ulysses, sabi ko, saan tayo, di ba, yung bana, andyan ang tubig, dito na, baba na kami. Sabi ko, saan tayo pupunta? Di namin alam kung saan kami lilikas. Sabi na, kay na lang tayo. Doon lang tayo kay Mad sa, doon sa gitna ba, kasi may, may 3rd floor. Sabi ko, tapos sabi ko, Mads, pwede kami dito. Si Mads sa Madlime, tubig, siyempre, papasok na rin sa kanila. O sige, akit na lang kayo sa 3rd floor. Di, akit kami doon. Tapos, dinala namin yung 2 aso. Tapos, nung time kasi noon, may aso kami bulag na kasi matanda na si Baki. Tapos, ito na. Ang taas na ng tubig. Yung bahay namin, na lang yan, yung bubong na lang nga. Tapos, ang si Baki kasi doon siya sa terrace. Kasi siya nag-aaway kasi yung isa kong aso tsaka siya. Kaya hindi rin siya pwede isama dahil nangangaway yung isa kong aso. Tapos, iyak na ako sabi sa akin, ba't iyak ka nang iyak? Sabi ko kasi yung aso si Baki, naiwan kasi. Tapos sabi na asawa ko, huwag ka na umiyak, pupuntahan ko. Pag sabi niya nga, okay na, huwag ka na umiyak, ligtas na si Baki. Tuwang-tuwa ako. Nakabalik si Baki. Bali yung si Baki, na siya, yung ligtas siya. Oo. Kasi, para matigil lang ako sa pag-iyak, pinuntahan ng asawa ko. Kasi, yung asawa ko, marunong naman lumangoy. Kahit malamig. Oo, so naibalik niya. Pagdating ng aso, ang sabi mo, welcome, Baki. kaya masaya. Kaya tuwing likas talaga namin, umiiyak ko dahil sa aso. Hindi ako mapapalagay dahil sa aso. Talagang lagi ko silang iniisip, aso. Talagang lagi kong iniisip, aso talaga. Oh. Paano pusa? Wala, may pusa kayo? Nung time na yon, ata kami, may pusa kami. Pero ang pusa kasi marunong sila umakit sa puno eh. Oo nga. Di ba sa puno? Ang aso kasi ang Tsaka takot sa tubig ang pusa eh. So talagang gawa na parang, may punong mangga kami doon sa harap. So nandun sila. Oo. Kaya talaga, lagi kong inisip talaga aso. Kaya siguro nga kaya siguro sabi ni Lord, sige, bibigyan na kita ng bagong bahay, patayo ka ng bahay, bibigyan kita maraming blessings para hindi ka na iyak, para pag bahay, hindi na kayo kailang lumikas, sama-sama na kayo sa loob ng bahay. Di ba? Ganun. Kaya nagsama-sama kami pag magbaha, sama-sama kami sa loob ng bahay, sa isang kwarto. Tapos yung kapitbahay naman yung lumilikas sa amin. Thank you, Lord. Thank you talaga, Thank you, sobra. Siya yung gagawa. Kumbaga, siya naman hindi rekta nga. Tutulong sa akin. Kumbaga, wag, kapag siya mismong pumunta sa atin, di ba? Nakakatakot siya natin. Baka naglalakad na sa tubig si God, si Jesus. Kumbaga, siya naman idadaan niya sa mga tao. Yeah. Diba? Kaya yun talaga pasalamat ko parati kay Lord nga, thank you po dahil sa atin niyo ko dinala. Nagkaroon ako ng maraming mga pangga nga nagmamahal sa akin. Tsaka mahal na mahal ko. Yun laging pasalamat kay Lord. Tapos syempre, ang laki ng utang ko na loob sa lahat ng mga pangga ko. Kaya ang dasal ko lang sila parati. Araw-araw, gabi, pagtulog, pagising.
Yan ang gabayan sila lahat sa sukling ng oras. sa kanila, Oo, ano? yung gabayan sila sa lahat ng oras. Ilayo sila sa ori ng mga sakit, sakuna at panganib. Yun lang talagang lagi kong dasal kay Lord sa lahat ng mga pangga ko. Ako ate kung hindi, kahit hindi prayer, okay lang, in cash ko na lang. Okay lang. Sa kanila na lang yun. Yung prayers. Yung akin pwede ko ipaano na lang. Kasama ka. Ipa-in cash ko lang. Kasama na ako doon. Kasama kay lahat pangga ko. Kay lahat. Ay, okay. Marami rin akong prayers na kasi. Kailangan di maubos. Okay. Sige. Kailangan di maubos yun. Okay, Kailangan sige. di maubos. Tama. Kailangan always. Tama. Hindi maubos yun. Yan pa lang. Ano na ako. Oo. Hindi kailangan di maubos talaga yung dasal. Oo. Kung mas maganda nga, minuto eh. Kung mas maganda nga sana. Minuto, di ba? Pero ate, siyempre, nagdaan na yun, yung sa Ulysses. Tapos, nakabangon ka na rin, no? Ano nang pinagkakabalahan mo pagtapos nun? Tuloy ka sa pagpo-photocopy. Tapos tumatanggap na rin ako ng racket. Kasi nung di pa ako naoperahan, di ba ako? Naoperahan, natanggal yung bato. Teka nga, bago tayo pumunta dyan sa racket mo, naoperahan ka nga, ano nangyari sa'yo? Kasi di ba yung kay may medical mission itong kay Ma'am Stella. Dito sa may LTO sa pagbaba ng tulay. Sinabi kasi ng girlfriend ng anak ko nga, tita, may dyan may si Ma'am Stella, yung ultrasounds, x-ray, check-up, medical mission nila. Tas, sabi ko, uy, magpa-ultrasounds ako. Ganun. Doon nakita nga may malalaking bato na ako. Naku. Oo, sa abdo. Nung nalaman ko, siyempre, referral ka nito sa Amang Rodriguez. Nag-amang ako. Siguro Mayo. Tapos siyempre sa Amang, libre lang. Wala ka, tas libre yung mga laboratory. Lapit na sa malasakit. Tsaga-tsaga ka lang pila ng madaling araw. Pipila ko ng 2:30 na madaling araw. Para kasi maraming tao dyan. Sobra. Tapos yung pabalik-balik ko. Tapos hanggang nag-December, siguro ang huling pinagawa. Kasi na-expired yung mga laboratory, di ba? So, huling paggawa, ultrasound. So, nung time na yun, sobrang dami kasing pasyente dyan kasama. Naubusan ako ng slot sa Amang. Tapos nirefer ako dun sa Caloocan. Sabi ko, ang layo. Oo nga, banda sa amin na yan. Sabi ko, ang layo. Kaya sa Amang ako kasi siyempre, ganun nga, di ba? Tapos sabi ko, paano ka to ang layo? Sa taxi, paano, alam mo, ganun. Ito na, pumunta ako dito sa St. Vincent. Nagtanong Sabado yun, nagtanong ako nga meron pa bang yung mga LGU ba tawag doon? Kay lapit kay Ma'am Stella o kamamaan, parang gano'n. Sabi doon nga, cut off na linggo, pagkalinggo, kailangan itong Sabado kumpain ka na. Kung magkano yung sa, halimbawa, yung para sa operasyon, 100, 150 yung sa ilapit sa LGU. Pero kailangan makumpain ka na. Kasi, taon nito yung cut off na nila linggo eh. Sabi niya, may doktor ka na ko. Wala po. Sabi ko, paano kumpay? Parang nag-isip ako. Tapos, hindi na kami tumuloy. Parang nawala na ako ng pag-asa. Time na, sabi ko, naku, paano kayo? Parang, sabi ko, sige, wag na lang. Ayoko na lang. Sa isip-isip ko, ayoko na magpa-opera. Pero, tatakot din ako. Kasi, kumikirot na siya eh. Minsan, bagsakay ako papasok ko sa Ateneo, babiyahe ako. Nakatay ko bigla nang kumikirot. Minsan sa bahay, yung parang natitigilan ka. Siyempre, tumatas ang dugo mo pag Tapos pag sa Ateneo, parang, aray, gumaganon ako, aray. Lagi kong natatakot, isip ko lagi yung takot. Siyempre, pag ganyan, nininervous ka, tataas ang dugo mo, di ba? Sabi ko. Tapos sabi ko, paano kaya to? Tapos, nung time na, sabi ko, parang ayaw ko na. Dahil nag-iisip ako, sabi ko, Lord, tulungan mo naman ako, hingi ko sa inyo ng tulong kasi, hindi ko po alam kung anong gagawin ko, hindi ko pa alam kung saan ako pupunta kasi sabi ko sa kanya, Lord, wala naman akong pera, Lord, pang opera sa sarili ko, sabi ko ganun. Kasi naubusan ng slot sa Amang. Sa Amang sana, kay libre, malapit pa, di ba? Tapos libre lahat laboratory kasi malasakit, lapit. Sabi ko, paano kaya ito, Lord? Sabi ko, tulungan mo ako, Lord. Sabi ko, hindi ako mawala ng pag-asa. Kasi alam ko naman, Lord, nga, andyan po kayo nga, tulungan mo ko, sabi kong ganun. Sabi ko, Lord, gagawin ko to para lang ma-survive ko tong naramdaman ko, para matanggalan tong
abdo ko kasi kailan po rin makakatulong sa akin, Lord, sabi ko sa kanya. Di sabi ko, gagawin ko to, Lord, ha, basbasan niyo po ko, Lord, kasi alam niyo po nga wala akong pera. Sabi ko gano'n. Di sabi ko, pag-uwi ko sa bahay, tinapos ko lang gawain ko sa bahay. Sabi ko, gagawin ko na to. Nung una kasi sabi ng anak ko, Mama, mag-ano ka na lang kasi maghingi ng tulong. Sabi ko, ayoko kasi nahiya ako. Nahiya ako sa mga panggaw. Kasi sa bahay pa lang ka, ang laki ng tulong nila sa akin. Yung kinahiya ko, sabi ng anak ko, Mama, iba yung bahay, iba yung sa kalusugan mo. Sabi ko, talagang inaano ko ng hiya ko, ayaw ko talaga. Tapos sabi ko, sige, gagawin ko na to. Sabi ko, Lord, gagawin ko na talaga to, Lord. Sabi ko, basbasan niyo ko, Lord, ha. Hinga ko sa inyo ng basbas, Lord. Tulungan niyo po ko, Lord, ha. Tapos, yun, ginawa ko na. Tapos yung paggawa ko, hindi ko naman akalain nga, ganun nga, biglang daming tumulong. Tapos nung time na yun, parang pinost namin, public. Nung tayo pinablik, grabe, may tumatawag na nga yung mga, tawag nung scammer. May mga scammer na May tumawag. Iba-ibang busis. Tapos pagtawag, sabi pa naman sa akin, hello, ako ni yung parang may ginamit sila. Kilala mo si yung vlogger? Sabi ko, opo. Sabi, kilala. Ay, kami yung pinadala, tutulong sa inyo. Tapos, sa Gcash, mayroong mag-send sa'yo yung 4 na numero, isend mo sa akin. Okay lang, isend mo sa akin. Ganun. Parang natigilan ako. Tapos, parang sabi ko, ay, sandali lang po, ibigay ko sa anak ko. Sabi niya, wag, ikaw gusto kong kausap. Basta ibigay mo sa akin yung yung sinend sa Gcash sa'yo nga. Yung code ba yun? I-send mo sa akin, sabi ko. Tapos, di mga anak ko, yung girlfriend ng anak ko, tsaka anak ko, nagtingin na sa akin. Loudspeaker. De, ito na. Tapos, sila na. So, kumbaga, yung pag-scammer pala, pa-iba-ibang boses. Ay, yung parang, ang boses na parang yung daga. Ganito ba? Ganito? Hello, Ate Alma, pakisend ka sa akin. Ganun ba? Oo, yung parang yung ibang boses niya parang liit. Hello! Yan. Baka pareho? Pareho ga. Tapos, tapos kung ano-ano sinasabi nila, iba-iba, tapos sabi niya ganito. Tapos ang kumakausap na ng anak ko. Tapos sabi ng isa rin anak, sabi ng sabi ng anak ko nga yung girlfriend na anak ko, pahingi kami pera. Sabi pa naman ng scammer, gusto mo pera? Sabi pa naman, sige, bibigyan kita maraming pera. Parang mga hayop na nakausap niya. Kaya nga. Tapos, sabi na ng anak ko, para hindi makanong scammer, binago na namin yung post na lang para sa mga kaibigan. Mapangga naman. Pinrivate na lang. Pero buti rin, syempre may safety features din yung pag-send ng Gcash, hindi lang basta-basta makakasend. Kasi sabi na anak ko, Mama, kung nadala ka doon sa scammer, lahat ng padala lang Gcash, doon mapupunta sa scammer kung binigay mo yung 4 na numero. Yung PIN, buti na lang may PIN. Sabi niya, sabi ng scammer, okay lang ba sa'yo nga yung PIN, ikakalap natin para doon sila maghuhulog lahat. Sabi ko, sige po, upo pa ko. Tapos, yung anak ko nang kumakausap, hindi na ako. One time na. Tapos, na nila, hindi na pinablik yung post na inano na para buti sa lahat na lang, no? Binago na sa lahat na ng mga pangga ko. Parang private na lang. Binago na. Kasi, hindi titigil mga scammer eh. Ganyan talaga yung kasi parang parang dinadala nila. Tapos mga anak ko, pero ang kumausap na yung yung anak ko. Siya na talagang talaga siya. So buti, napigilan niya mga scammer na yan, mga maliliit na boss na yan. Yun na. Ganun yung tunog, ate? Katulad ng ginawa ko? Yung ganun nga. Ibahin ko na nga. Tapos yun kapangga ko, marami ng, may tumulong na. Siyempre tungtuwa na ako. Tapos yung si pangga kong Patricia Sandoval, tumawag. Ate, ang tagal mo na palang, bakit, hindi ka nagsabi? Sabi ko, pangga ko, nahiya naman kasi ako dahil wala naman akong pera. Tsaka yung hiya na ako kasi sa bahay pa lang, ang laki na nyo natulong sa akin. Siyempre, hanggat maaari, doon na lang ako sa libre talaga para ganito, ate, ganito, mo yun ate? Sabi ko, pangga ko, nahiya lang talaga ako sa inyo. Pero ito,
hindi na talaga kinapalan ko na talaga mukha ko kasi kailangan ko talaga ganun. Tapos marami na nag-offer sa akin ng ng mga pangga ko nga doktor nga nag-opera sa akin. Sila na mag-oopera sa iyo. Si Tricia nag-ano rin nga sa St. Luke's. Tapos, bali, yung 150 nga sa hospital, libre. Tapos, yung babayaran, yung sa 70 na lang. Pero, sabi ko, nung time na yun, sabi ko, pangka kung di pa ako nakaliko ng 70. Sabi niya, kami na bahala sa'yo, ate. Ganito. O ganito. Tapos, sabi ko, marami nag-alok talaga mga pangka ko nga, doktor, lahat nag-alok. Tapos, sabi itong si pangka kong Miko Manalastas. Kasi doktor siya siya yung nag-opera sa akin kasi senior na sa Cardinal. Tapos siya na yung siya na yung ate, kami na lang tapos kasi Sabado ata yun, o Sabado. Tapos Sabado, Linggo. Tapos sabi niya, Lunes pupunta na ako sa Cardinal. Tapos yung pagpunta ko doon, tapos siyempre hindi marunong mag-commute. So mga pangga mo rin na nag-opera sa'yo. Yung si Miko Manalastas, siya nag-opera sa akin. Shout out sa mga tumulong kay Ate Alma noon. Hindi na lang tulong ng donations, pero yung mismong operasyon. So ano mga nakuha sa'yo? Mga hollow blocks, ganyan. Wala. Mga bato. Bato. Ang itim ng bato. Sabi ko, ba't ganun? Ay, ang itim ng mga bato. Sabi ko, ba't ganun ang itim nata ng bodhi? Kasi ang itim ng mga bato. Ang dami kong pangga. Gallstones. Tinanggal ang buong ko. Kaya sawa naman ng Diyos, wala namang naging problema sa abdo ko. Wala naman lahat, okay lahat. Kasi, tsaka nakakatawa. Hindi tinanggal yung abdo mo? Tinanggal yung abdo. Tinanggal. Oo, wala na akong abdo. Tapos, nakakatuwa kasi ang dami kong pangga sa Cardinal. May cardio, may yung sa baga. Tapos, mayroong yung sa kidney, yung nepro, tapos yung sa internal medicine. Lahat doon mapangga ko. Tapos, dinadalaw nila ako doon araw-araw. So, kahit na walang problema, pina-opera mo na? Baka naman nag-shopping ka naman doon. Pinabukas mo lahat. Sabi ko bukas. Tapos, nakakatawa kasi halos araw-araw pinupuntahan ako ng mga pangga ko. Nagro-ronda sila sa iyo doon? Talagang pumupunta sila na dumadalaw sila sa akin. Kaya pasalamat ako sa lahat ng mga pangga ko doon sa Cardinal. Talagang talagang dinadalaw nila ako. Araw-araw pinupuntahan nila ako. Grabe, nakakatuwa naman. Nakakatuwa. Tapos pasalamat ako talaga sa mga pangga ko nga yung si Miko Manalastas senior na siya. So, tapos may pangga kong isa doon nga si Tris din nga kasama din ang pangga ko sa pag-opera. Shout out sa inyo. Grabe kayo kay Ate Alma. Pero so from Bagyo to Bato, no? Bagyo to Bato, tama. Tulungan ka. And then ngayon, grabe na yung itsura ni Ate Alma. Ngayon, talagang pang-commercial model na eh. Talagang dumaan na kasi sa bagyo, no? Dumaan na sa hirap ng buhay. Pero nasusurvive. Nakasmile pa rin. And ngayon, ate, bukod sa pagpo-photocopy, narinig ko nga sabi mo may mga racket-racket ka pa. Ano yung mga racket na ginagawa mo? Ngayon, na. Huwag naman yung scam, ha? Baka kayo parang yung boses mo kanina, nabubusesan ko yun, eh. Yung maliit na boses na yun, parang narinig ko na yun, may tumatawag sa akin, eh. Sabi ka no? Tapos ngayon may may panggap nga. Kasi nagtatanggap na kasi ko ng mga order. Anong order yan? May nag-order na Putumaya, tapos katulad ngayon, Balenciana, Palabok, Leche Plan. Favorite ko yan, Palabok, tsaka Leche Plan. Spaghetti. Tapos, spaghetti, wala pa nag-order yun, nagluto rin yung spaghetti. Tapos siya, ngayong Sabado, sunod-sunod nga nag-order. Ngayon, itong Sabado nga darating, may alas 10 akong schedule, tsaka may 3 nga schedule. Grabe. Kasi ibang nag-order, tapos iba rin mo nag-order. Tapos sa Sabado uli, meron uli. Paano kung masyadong maraming order? Anong ginagawa mo? Katulad ngayong Sabado, maraming order, syempre, kaya. Ano pinapotocopy mo? Para dumami. Photocopy. Tapos ngayong ngayong kapitbahay lang din namin kasi paborito lang yung Putumaya ko. Grabe naman, from photocopy to Putumaya.
Paborito niya. Ngayong, naalala ko pala, sabi niya, order siya na ngayong March 21, may pasok pala ako. Nung di ko nasabi sa kanya, may pasok pala ako. Order siya ng palabok tsaka putumaya. Kasi mga Bisaya, kasi mahilig sa mga putumaya. Ang putumaya kasi pangga ko. Ang putumaya, lutong probinsya kasi. Ano ba yung putumaya? Alam ko lang yung gaya-gaya putumaya eh. Pero ano siya? Parang puto siya? Malagkit. Nga may tapol. Ano yung Ang tapol? tapol kasi pangpaakit lang. Pampaakit. Ano ba itong mga to? Gayuma ba itong ano? Ano ba ito? Pangpaakit lang yung kulay niya. Ay, para maingganyo coloring, kayo, parang sarap niya kainin, parang ganun. Oh, kasi ano pangga ko, 13 years old ako, hanggang 16 years old, nagtrabaho ako sa kapihan, sa amin. Yan yung kasama, kape at putumaya. Oh, kape, putumaya. Yun ang ginagawa. Kaya marunong ko gumawa ng putumaya. Kasi yun ang, magaling ako ewan ko ngayon, hindi na ako marunong eh. Kasi isipin mo, 13 years old ako, hanggang 16 years old, ang sweldo ko pa noon, 35 pesos. Nagtrabaho, nagtitimpla ng yung kape nga, yung kape nga parang puro nga, yung po, kape nga Barako, puro ginagaling, ginagaling ata yun. Ginigiling. Oo, tapos may gatas nga, halimbawa, Alaska, timpla. Magaling ako dati magtimpla sa mga ganun eh. Tapos ang mga suki namin, yung mga ahinti, mga galing sa ibang halimbawa, Bacolod, mga galing sa mga ibang lugar, tapos doon sila nagkakape. Oo, bali 4 o'clock, nagbubukas na ako ng tindahan. Grabe naman talaga. Ang sahod ko pa noon, 35 pesos ng mga time na yun. Grabe talaga. Bata pa lang madiskarte na. Tapos ngayon na, syempre, tuloy pa rin ang pag-photocopy mo. 30 years, na-diskarte ka rin sa pagbebenta ng mga niluluto mong pagkain. Paano sila nagbabayad sa'yo? Gcash. Ay, grabe naman talagang Gcash. Syempre. Gcash Grabe. talaga. Puro Gcash lahat. Nakatulong na dun sa yung financial aid, nagiging tulay, para makapag-donate sila sa'yo, makapagpadala ng pera. Ngayon, pati pala sa pagninegosyo mo, maliit na racket mo na yan. Gcash. Gcash. Grabe. Mahulog na mga pangka ko. Halimbawa, mag-ano sila order, tas ating bayad at Gcash. Grabe. Hindi, pero eto, to be honest ate, no? Yun kasi parang nagagawa rin sa Gcash, no? Even kunyari yung bank transfer na, na ibang mga tao, kunyari, parang kasi yung mga tao takot din sa bangko, parang ang hassle din pumunta pa ng bangko, magpapadala ng pera, so parang isa yan sa mga nagagawa ng Gcash, na sa cellphone mo lang, di mo na kailangan pumunta ng bangko, makapagpadala ka ng pera. And then, syempre, ngayon, naisip ko nga kung nung sinimula namin yung linya-linya sa mga bazar-bazar lang, ang laking tulong siguro kung may Gcash na kasi hindi na kailangan maglabas ng pera. Kaya naiwan mo wallet mo, wala kang pera ngayon, pero may cash ka sa online, pwedeng makabayad. So, wala lang. Kami rin dito ngayon sa linya-linya. Part talaga ng payment option namin ay Gcash. And marami na rin kasi mga tao nga na hindi na nagdadala ng cash. Delikado rin may dala ka masyadong maraming pera. Yan na yung mode of payment na gusto nila. So kung para sa atin, katulad natin na nagnego-negosyo ganyan, malaking tulong siya. Kasi diyan na pwedeng diretsong magbayad. Pero kung consumer ka naman, ikaw naman yung bumibili, ang laki ring ginawa. Dahil pwede mo rin siyang gamitin na pambayad. No? Pwede. Kasi yun ang ginagamit ko pag halimbawa sa anak ko, yung bunso ko nag-aaral sa school na sa ICCT, Gcash din ang bayad. Grabe. Gcash. Shout out sa Gcash kasi tingin ko yung everyday needs ng mga Pilipino, ang laki ng tulong, pati pagdating lalo sa the digital financial services, parang online na, from bata to Ate Alma, kayang-kaya. Magaling ka naman na sa online ata Kaya parang alam mo na yan, Pero may kinuwento sa akin yung kaibigan ko rin tukol sa Gcash. May tinatawag sila na G-Insure. Ibig sabihin parang pwede kang magkaroon ng insurance na through Gcash. So parang wala lang, parang dati even yung insurance, napakahirap diyang, parang nakakalula siya. May insurance ka ba ate? Wala. O yun niya So parang hirap, diba may mga lumalapit sa ating mga kaibigan, may insurance ka na ba? Parang ang dami ring proseso pa para masimulan mo. Pero ito narinig ko lang, pwede pa nating i-research ito, pero yung G-Insure, at least through sa app sa Gcash, kung marunong ka, isa na yan sa mga
doon, features na pwede kang magkaroon ng insurance. Para, yan for a rainy day, ibig sabihin kung may emergency ka, kunyari, ma-hospital ka, katulad nung nangyari sa'yo before, at least may tulong yun na mayroong kang insurance. So, yan lang, ang dami pang features ng GCash na bukod sa nabanggit na natin kanina na pwede siyang pang bank transfer, pwede siyang pang pagpasa ng pera, pwede rin siyang pang payment option. Pero may mga iba pang features katulad ng G-Insure. Alam ko may G-Saves pa sila na pwede ka rin mag ng pera. Anyway, ate, parang nakatuwa lang, kasi syempre na-empower ka rin itong features na itong GCash, and ikaw nagagamit mo rin siya sa pang everyday life mo, natutulungan ka niya, and lalo ka lang ding wala lang, parang ako nakikita ko kung gaano ka rin ka empowered as a nanay, na kumakayod para sa pamilya mo, na alam ko nabanggit mo sa akin na syempre parang ikaw na rin na nagsisilbing parang breadwinner na rin ng family mo, ikaw ang sumusustento sa pangangailangan financial ng family mo, and nakapagtapos ka ng mga anak mo, tama? So may dalawa kang anak, I think may isa kang anak na napagtapos na nagtatrabaho na ngayon, then may isa ka pang anak na may maayos din na trabaho, and then may isa ka pang anak na first year college. Oo. Grabe, kinayod mo for 30 years. Hanggang ngayon tuloy-tuloy, and then merong nang nagtatrabahong dalawa, tas may isang nag-aaral pa. Konti na lang, pagtapos na lahat, pwede nang pahinga. Hindi pa rin. Hindi pa. Kahit pa. Pero sakto lang talaga, ate, kasi again, isang example ka ng isang magiting na ina at saka masipag na na babae, sakto rin sa Women's Month natin ngayon. Kaya sa mga nanonood, nakikinig sa atin ngayon, salamat at sinasamahan nyo kami ni Ate Alma sa kwentuhan namin. Pero binabati ko lahat ng mga kababaihan ng Happy Women's Month, At saka isingit ko na rin, marami rin kaming mga nirelease na iba't ibang shirt sa linya-linya. Bibigyan natin mamaya si Ate Alma niyan. May nirelease kami yung babae ako na shirt in collaboration with Ma'am Luwalhati Bautista. Ay isang magaling na writer yon, Ate Alma. Pinapabasa rin yan sa school noon. At yan yung offering ng linya-linya for Women's Month para sa mga magigiting at saka masisipag na kababaihan katulad ni Ate Alma. Mamaya papagshoppingin ko si Ate Alma. Thank you. Oo, Gcash mo na lang, ate. Thank you so much, Pangga. Wait. Salamat. Papasalamat na kahit wala pa. Sa ate. Bigay ko number ko sa'yo, ha? Baliktad. Ay, baliktad ba? Ito naman, ate. Sige. Trade na lang. Hindi na lang. Pero, ulit, ate, So, ayan ang kwento mo, And, tuloy-tuloy pa, And, kunin ko na yung chance na to na, again, kasi yung pagkakataon lang naman na makausap ka namin ay either nung nandun pa kami sa campus or pag nakakabalik ng campus, or yung iba siguro mga hindi na nagsa-social media, baka hindi ka na rin masyado nakikita. Pero ako na naging Facebook friends tayo, na susubaybayan ko yung mga ginagawa mo, journey mo, So, dyan na lang ako nakakabalita sa'yo. Pero para sa lahat ng mga nakasalamuhan ni Ate Alma, sa school man, mga estudyante man, mga teachers dyan, na nabigyan mo ng serbisyo sa pagpo-photocopy mo. Isipin mo na naging tool din yung photocopying machine para i-connecta ka sa amin, sa aming mga estudyante at sa mga iba pang nasa campus. At na-touch mo yung mga buhay na iba't ibang mga tao. For 30 years na pagsiservisyo mo dyan, naging mahalaga yung papel mo sa buhay namin and ng marami. Kaya mula sa amin, thank you so much, Ate Alma. Thank you rin, Pangga. Sobrang salamat din marami kasi nandito ako ngayon. Dahil sa'yo. Grabe naman, Hindi, napilitan lang ako.
Kasi narinig ko Tsaka nakita ko kayo. Nakita kita marami Pangga. daw Sobrang ng- saya ko. Oo, marami ng Gcash. Nakita ko yung Gcash kanina ni ate. Sobrang saya ko dahil nagkita rin tayo. Sobrang tagal. Grabe, hindi ko akalain Pangga kung nga magkita tayo. Kaya yung pagsabi mo sa akin, talagang hindi ako nagdadalawang isip eh. Kaya, Kasi, narinig siyempre, ko gusto- kaagad yung sports car Oo, ni ate. siyempre. Ay, di ba yun? Hindi ba sa iyo? Okay. Siyempre, gusto kita makita Pangga. Kaya pasalamat talaga ako. Kaya talaga hindi ako tumanggi agad. Dalasan natin to next week ulit. So, dala ka na Wag naman ka, Putumaya. magpagasto ka na parati. Hindi, pero ate, again, sure ako kasi, sana maraming sumubaybay nitong episode na to kasi isa itong way na ma-reconnect with you. Again, may mga kanya-kanya kaming memories sa papa-photocopy namin sa'yo, simpleng pangungumusta, 'di ba? And yung mga nakakasubaybay sana. Pero ang ganda rin na marinig yung kwento mo nang mas malalim, no? Mas alam namin ang mga dinaanan mo, alam namin kung anong mga nangyari sa'yo, paano ka rin natulungan ng mga estudyante, paano mo kami natutulungan. And ang gandang kwento lang ng pagpapalitan ng umiyak si ate. Naiiyak si ate. Sabay gano'n, no? Bawal ata umiyak dito. Hindi, Kailangan pero happy ate, lang. talaga, from our hearts, laki ng impact mo. Sa aming alma mater, no? Alma Maters. Ay, ganda! Okay ba yan? Okay yan, Pwedeng ganda. gawing page yung alma maters. Meron na bang ganun? May nagsabi na ba sa ilang ganun? Wala pa. Gawin natin yung alma maters na page. Sabi ko, alam ko kanta yun, di ba? Ay, may kanta ba yun? Oo, Sige. alam ko. Hindi ako marunong. Hindi marunong kumanta. Okay. Pero ate, chance mo na rin syempre sa mga nakikinig, nanonood sa atin. Narinig na natin si Ate Alma. Pero baka may message ka pa sa mga fans mo, no? Sa millions and millions of fans mo as a commercial model, as a viral sensation. Wala na masabi dahil ano Gcash mo na lang. wala na akong masabi sa lahat sa mga pangga ko kasi andyan na sa kanila lahat eh. Sobrang napaka-supported sa akin. Tsaka mahal na mahal ko sila lahat. Yun, grabe naman. Salamat sa lahat ng mga pangga ko. Mula noon hanggang ngayon. Thank you sa lahat. Yay! Salamat talaga sa lahat ng mga pangga ko. Yun. Thank you, Ate Mahal ko Alma. kayo. No? Thank you sa kwento mo. And sa listeners natin, sa viewers natin, for sure, sa mga kilala si Ate Alma, syempre ang gandang experience itong marinig natin siya. Sa mga hindi naman nakakilala kay Ate Alma, eto siya ngayon. At alam ko may kanya-kanya tayong Ate Alma. Kanya-kanyang pangga sa buhay, no? May mga gantong personalities kunyari sa campus natin, sa mga trabaho natin. Sana pasalamatan natin sila. Huwag natin kalimutang magpasalamat sa mga taong nakakasalamuhan natin. May positive impact sa buhay natin. And may tumatak sa aking linya sa viral video ni Ate Alma sa Gcash, no? May ang sabi doon Ate Alma, no? Laging may liwanag sa dulo ng bawat bagyo. Ang ganda. Pwede gawing t-shirt, ano? Ganda. No? Pwede pangga. So, yun ang message din natin sa mga nakikinig at nanonood. Laging may liwanag sa dulo ng bawat bagyo. Ayun, tama. Yun. And lagi kong sinasabi, no, mahalaga ang bawat hakbang, lakad lang, mahanap mo rin ang linya mo. Tama, Yun. tama. Salamat sa lahat na nanonood. Salamat, Ate Alma. Thank you so much din pangga ko. Sobrang salamat ako dahil nakarating ako dito at nagkita tayo. Sobrang na-miss kita. Mamaya, send me yung Gcash natin. Pag-usapan natin. Ay, wala ba yun? Ay, wala ko. Yakap at saka Gcash. Yeah, thank you sa inyo lahat. At ingat kayong lahat, no? Sa lahat na may mga dinadaanan, sana napangiti namin kayo, no? At ayun, magsha-shopping lang kami ni Ate Alma, no? Dadamitan natin siya. Tapos babayaran niya through Gcash. Bye-bye! Salamat, ate. Bye-bye. Salamat din pangga ko. Yun. Salamat.